okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo pong pamilya ko, hindi na pwede yan. Kumpirmadong sa mga tao ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya na buto ng tao ang mga nakuhang nakasilid sa isang sako na itinapon sa Taal Lake. Maaari rin itong nahaluan ng mga buto ng hayop ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Yung mga remains ba na nakuha ay sa tao talaga or? Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Mula noong Huwebes, may 5 sako na ng buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero. Matapos suriin ng PNP sa Camp Crame, lumabas na meron itong buto ng tao. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake, kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidungan o alias Totoy itinapon ang mga nawawalang sabungero. 1 sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sinabi ni Patidungan dinala ang mga biktima bago itapon sa tubig. 34 na sabungero ang nawala sa iba't ibang lugar ng Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinabi ni Patidungan, maari raw umabot ang bilang mahigit sa 100. Posibleng mula sa balakang ng tao ang isa sa mabutong na iahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensic Group. Pero malaking hamon pa rin ang pagkuha ng DNA sa mabuto dahil sa matagal nitong pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na nag-indicate na sa part na siya talaga ng hip bone. Ang tsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may 2 hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ay labi ng mga missing sabungeros. Ilan sa mga kaanak ng missing sabungeros ay nagbigay na ng DNA samples para maihambing sa DNA mula sa na-recover na buto mula sa Taal Lake. Nay, kayo ba nakuha na ng sample? Oo. Kailan po? Friday ng gabi. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Sa kasalukuyan na i-turn over na sa forensic group ang mga labi. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching sa DNA samples ng mga kaanak ng mga missing sabungeros. May mga kaanak na rin po ng mga missing sabungero na nakuhanan po ng DNA specimen at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po ng mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing sabungero po. DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sabungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ang cross-matching ng mga buto ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kapag naman may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP?
Well, if there will be a positive match po, definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga ito. At least, we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure Sabi nila parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon kung makakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maima-match po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic group. We don't want to preempt po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy but again other possible witness that may come forward po to give information. Gumamit na ng remotely operated vehicle or ROV ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa paghahanap sa missing sabongeros. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na malaking tulong ang underwater equipment na remotely operated vehicle para makita ng mas malinaw at mapadali ang paghahanap sa mga umano'y labi ng manawawalang sabongero sa Taal Lake. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng kanilang initial assessment sa paggamit ng remotely operated vehicle para sa paghahanap sa labi ng manawawalang sabongero sa Taal Lake. Kaya ng assessment na tignan ang kakayanan nito sa paghahanap sa porak at putik sa lawa. Ayon sa PCG, ang ROV ay mas malinaw ang kuha at may clamp din na kayang mag-angat ng 10 kilong ebidensya o gamit na makikita doon sa ilalim ng tubig. Ayon pa sa PCG, kaya nitong lumubog sa 1,000 talampakan o 1,000 feet at tumagal ng hanggang 4 na oras kumpara sa mga technical divers na kaya lamang tumagal hanggang 1.5 oras. Dahil dito, posible pang ma-extend ang identified searching area para mapalawak pa ang paghahanap. Ibabahagi ng PCG ang resulta ng kanilang assessment sa paggamit ng ROV. Samantala, pinangalanan na ng whistleblower na si Julie Patidungan o alias Totoy ang mga 18 pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongeros. Ayon kay alias Totoy, ang mga naturang mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nagtsutyupi. Ayon naman kay Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, 13 sa mga ito ay aktibo sa serbisyo, habang ang 5 naman ay nadismiss na. Nananatili pa rin sa Camp Crame ang mga 12 aktibong pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa PNP, mas maigi kung makikipagtulungan sila sa investigasyon. Good afternoon everyone. To our friends from the media, thank you for joining us for today's press conference on the filing of complaint affidavits by the witnesses against the police officers allegedly involved in the disappearance of the sabongeros. Please be informed that this event is being broadcast live on the official NAPOLCOM Facebook page. We are joined today by NAPOLCOM Vice Chairperson, Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, who will be available to answer your questions later. Also present are the witnesses led by Mr. Julie Totoy Aguilar Patidongan. The key message we wish to emphasize today is this: NAPOLCOM's investigation into the involvement of police officers in the disappearance of over 100 cockfighting enthusiasts will never waver. The presence of the witnesses today is a strong demonstration of the public's trust in NAPOLCOM as it fulfills its mandate as the police of the police. This is a significant development for the families of the victims who continue to seek truth and justice. Before we proceed to our question and answer, we respectfully remind our media partners to keep their questions relevant to the issue at hand. Kindly state your name and media organization you represent before asking your question. Each member of the media is allowed one question related to today's issue and one follow-up question. We'll now open the floor for your questions. We call on Ms. Leia Ilagan of UNTV.
Ms. Leia Ilagan, we have microphones at the left side and one here at the center. Ms. Leia Ilagan of UNTV. We have already prepared the queuing of questions and answers. We have in line, we have 9 media personnel or media reporters who will ask questions to our resource person, most especially our Vice Chairperson and Executive Officer. Leia? Yes. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ng kaso ngayon, kasong administratibo? Yung dalawa to, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ng kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Pili Almadilla, Police Media Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abari, PMS Joey Encarnacion, PSMS Smart Antonio Naguete, PSG Vishran Valencio, and PSG Alfredo Andes, PMS Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Esteban. Kay Sir Kalinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umano'y sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na police. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampa ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Maliban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Si Colonel Malinaw, sir, hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito 200,000. Pero huwag banggitin ko lahat ng tungkol kay Colonel Malinaw. Hindi po, sir. Wala, si Colonel Malinaw. Ang pinakamakita talaga matalaga si Colonel Malinaw. Pinagamitan siya sa akin ni Inesensyo Salazar. Hanggang sa pandemic mo at pinagkilala ka sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Inesensyo Salazar lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000.
So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Andal, bumitanit kami na mga pipito alam sa nila. Meron criminal malinaw, nasa ito sa regional check lang sa LPG. Ngayon, hindi siya Mr. Atong at may Edwin Salazar, temporary tabi natin. Ang pinakasakit dito na ginawa nila sa akin. Ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtabihan namin dahil yun yung nilipit mo dito sa Lidya. Dalawang bahay po yun. Si hindi pa rin natin kasi may plano lang sila sa akin. Ang ginawa ko, kinilip at pinagpira ko sa bahay. Nung tayo sa bahay, may kalimutan. Pag-kalimutan naman ang balik kinasahad, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya, may notisan, magpatayin na to. Yan, cellphone ko, na ganito. At saka isang tab ng anak ko. At saka, nagtaros pa sila. Kasi ang patawin na dapat isama ko rin dito, sir. Yan mismo, ang pintik na isa ko. Nagantot ko lang yung anak ko. Sabi ng Santa Biblia, sakyan, sir. Buti, nang dyan yung patin niya to. Ito, kakalaksana ngayon. At kung dahil sa atin, dahil sa hanggang Mr. Atong siguro, napagay na rin ito. Hindi nakalipin ito. Hindi tahong kasama si Mr. Atong hindi may senso sa kasal. At saka si Pirlo. Ngayon, agala ni Kirnel nito tao, bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong meron sinuto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaanan ng Mr. Atong Boss, kailangan ko sa ganaw at magpahinga muna ako. Ang ginagawa nito, nagpinil malinaw. Sinunod siya hanggang das. Dahil sa December 3, sunod siya sa anak ko magkatuloy. Hanggang nagpinata ako ng 200,000. Naging sa 200,000, binigyan ko pa siya ng anak. Ngayon, nag-isip ako, ito si Kirnel Malinaw, membro ng online sabi dahil siya ang survey, siya ang ng Batangas. Ang hiling sila lifestyle para adaptan sa piyanan. Thank you. Sir, last your question po on my end po, sorry. Pahaba lang. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit? Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? Yes. Yung team leader na si Lieutenant Colonel Rapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong ito si Arvin Manguia, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguia. Sabi ko kay Mr. Atong bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Arvin Manguia. Thank you, sir. Thank you. Our next
to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss. Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gaano katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan ng Pilipinas, bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso na napansin. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin, hindi lang bago may pinaglapan ko, muna nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kaso pending tapos by December 2025. So, base doon sa una natin sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, i-resolve natin ng 60 days. Kung magkasalaman kami, lumagpas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days ka. Hindi na siguro masama kung 70, 80 days. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint today until the release of the decision. 60 days we have. Kay Mr. Patidongan, Sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, Sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, Sir? Sir General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo, isa yan na nag-udyo kay Mr. Atong-Ang na boss, patayin mo na si Lindong Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, Sir. May monthly yan sila. Pag sinabing impa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sa grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Thank you. Our next to ask question is Mr. Neil Sumangil of JA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahawiran niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni alias Totoy. As you can see, kakapay pala. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin sino mga aktif dito, sino yung mga skills na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nag-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should have El Burul. Let us not forget that these policemen are still policemen, are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos ni Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan naman sila, so be it. Pero ngayon na nakasampan ng kaso ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin base doon sa ebidensya na isampa ni alias Totoy. Mr. Patidongan, sir, for the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taali. Marami yan sila, Tony. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klase kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Doon binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Tukulit na po ito. Hindi ko pa nababasa sa huli. Pero, Gold, yung nakalagay sa affidavit,
ang most likely na kaso ay grave misdemeanor. At conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal and transfer. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Thank you. One call now, Mr. Alan Gatos, DCLOB. Kay Patidongan, so binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano karami pa ito na pwede nyong ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laperia. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police. Tapos yung kasama na yung kapatid niya. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga pulis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung binabanggit niya? Oh yes, at saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC noon nung na-assign sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatos of DCWP. Now, next in line is Ms. Marlene Padjernos of DZMM. Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng Mr. Sabongero? Yes, yung Vice Mayor na din ang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang polis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Thank you. Our next. Meron ka pala. Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing Sabongero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Kay attorney po, kay Commissioner Carney,
kalinisan. Ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Saan na po yung direction ng investigation natin? Nabanggit po nakaraan ang talpakan nila sa Napolcom. Ano po ang magiging susunod na? So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga yan, babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ng isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating IMIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito yung informal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat nga kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. 2 beses sila sasagot. After which, magpapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito ay sasalang na sa Commission and Bank, kung saan ito ay pag-uusapan ng puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So, any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay di umano ng mga ilang sabungero dito, maaari po kayong lumapit sa National Police Commission. I think meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complaint affidavit. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng video. Para lang ngayon, i-blur muna. So, para lang clear, kasi even though ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinis. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende kung anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend on me. Kasi yan, kalat na yan, no? Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na huba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung kontak ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face-to-face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong Ang? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Chismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much, ko. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na alis totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro,
naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag po natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So, ang kaso pwedeng i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga police po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga police na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari din gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na at makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Jairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Donald Patindongan. Sir, dun sa 12 pulis,
divide natin. Alin ba ro na may kaso ng paggawa ng missing sabungero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa akin? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So, overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108? Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra. Pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa. Nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabungeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Orapa, nabanggit pa sa akin nung isang police din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media,
ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, syempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request doon si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan, sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga bakit daw, may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang?
kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila. Yan na akong katatakutan sa kanila. Kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya na sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Dito lahat sila, dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot siya dyan? Si Estomo, alpayad. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you, thank you. Okay, that would be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa? Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea kung ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Dondon. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan? Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita nyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki ho itong
sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike 1 pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin. At saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-porsigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun na yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon, katandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Thank you. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng NAPOLCOM. We will hear you out. Pero at the end, justice will prevail. Maraming salamat po. That concludes our press conference. Thank you so much and stay safe, our partners in the media. Gandang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.